Muli, welcome sa Paldo Movie Recap. Ngayon, tatalakayin ko ang pelikulang Gold, 2022. Nagsisimula ang kwento sa isang tren na tumatakbo sa gitna ng malawak at tigang na disyerto. Sa loob, tahimik na nakaupo si Virgil, isang rugged na lalaki, habang kumakain ng ilang piraso ng tinapay. Sa tapat niya, may isang pagod na babae na sinusubukang patahanan ang kanyang iyak na sanggol, habang nakatingin kay Virgil. Bago bumaba ng tren sa susunod na hintuan, iniabot ni Virgil ang natitira niyang tinapay sa babae. Paglabas niya, dumiretso siya sa isang maliit na tindahan at tinanong ang tindero kung nakita nito ang taong hinahanap niya. Ngunit abala ang lalaki sa panonood ng TV at hindi sumagot. Nagtanong na lang si Virgil kung nasaan ang banyo, at nagbulong ang may-ari ng direksyon sa ibang wika. Pagkatapos ng maikling lakad, natagpuan niya ang marumi at pan ng langaw na palikuran. Dahil sa sobrang pangangailangan, ginamit niya pa rin ito. Habang nasa loob, may malalim na tinig ng isang lalaki na nagtanong kung may hinihintay ba siyang papunta sa compound. Sumagot si Virgil ng oo, at umalis ang lalaki. Nang matapos at naghugas siya ng mukha, may isa pang estranghero ang nagbabala sa kanya na huwag sayangin ang tubig. Maya-maya, makikitang bumibiyahe na si Virgil kasama ang isang tsuper ng truck na nagngangalang Keith, na maghahatid sa kanya sa compound. Habang nasa biyahe, nilinaw ni Keith ang kanyang bayad, na lumalabas na mas mataas kaysa sa inaakala ni Virgil, akala niya $200 lang. Sa tindi ng init sa disyerto, tinangkang buksan ni Virgil ang aircon ng truck, ngunit biglang sumigaw si Keith, sinasabing baka masira ang makina. Makalipas ang ilang milya, pumutok ang gulong kaya napilitan silang tumigil. Habang inaayos nila, napansin nila ang dalawang ligaw na asong nag-aaway. Pinalayas ni Keith ang mas malakas, at pinatay na lang ang sugatang aso para hindi na magdusa. Nang matapos ang pagkumpuni, nagpatuloy sila sa biyahe. Kinagabihan, huminto sila sa isang gasolinahan at nagpasyang magpahinga hanggang umaga. Sa tabi ng apoy, tinanong ni Keith si Virgil kung bakit siya papunta sa compound. Ipinaliwanag ni Virgil na hinahabol niya ang isang bihirang pagkakataon at sigurado siyang mahahanap niya ito roon. Ngunit bilang mas may karanasan, binalaan siya ni Keith na ang compound ay hindi lugar ng oportunidad, kundi lugar ng mabibigat at nakakapagod na trabaho. Ngunit sagot ni Virgil, hindi siya natatakot sa paghihirap. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang biyahe, at ngayon si Virgil na ang nagmamaneho habang nagpapahinga si Keith sa passenger seat. Matapos magmaneho ng ilang sandali, naramdaman ni Virgil ang matinding init ng disyerto at pinatodo ang aircon ng truck. Dahil dito, na-overload ang makina at biglang tumigil. Nang mapansin ito ni Keith, sinigawan niya si Virgil at inutusan itong huminto sa gilid. Humingi ng paumanhin si Virgil, saka bumaba sandali upang magbawas. Pabalik na siya sa truck nang mapansin niya ang isang kumpol ng mga bato. Dahil sa kuryosidad, nilinisan niya ang isa at laking gulat niya nang makita na tila ginto ang nasa ilalim. Excited, tinawag niya si Keith. Sinuri ni Keith ang bato gamit ang kanyang lighter, at ipinaliwanag na kung ito'y mangitim kapag sinunog, hindi ito tunay na ginto. Ngunit nang hindi nagbago ang kulay nito, kinumpirma niyang totoo nga itong ginto. Agad na nagsimulang maghukay ang dalawa gamit ang pala, sinusubukang palayain ang napakalaking tipak ng ginto. Ngunit malalim ang pagkakabaon nito, at kahit anong lakas ang kanilang ginamit, hindi nila ito napagalaw. Sinubukan pa nilang hilahin gamit ang lubod na itali sa truck, ngunit naputol ito dahil sa bigat. Kinagabihan, lumabas si Keith upang mag-ipon ng panggatong, sabay babala kay Virgil na may mga ligaw na aso sa lugar at tanging apoy lamang ang makakapagtaboy sa mga ito. Sumama si Virgil, at magkasama silang nakapagdala ng sapat na kahoy upang makapagtayo ng apoy na panlaban. Habang nakaupo sa paligid ng apoy, masigla nilang pinag-usapan ang kapalarang natagpuan nila. Lalong natuwa si Keith, iniisip kung gaano kalaki ang magbabago sa kanilang buhay, at napasigaw pa sa sobrang tuwa. Kalaunan, sinabi ni Keith na dahil hindi nila kayang tanggalin ang ginto ng sila lang, kailangan ng isa sa kanila na pumunta sa bayan upang magdala ng excavator. Nagboluntaryo siyang ayusin ito gamit ang kanyang mga kakilala, ngunit iminungkahi niyang si Virgil na ang pumunta, dahil hindi raw sanay si Virgil sa matinding kapaligiran ng disyerto at baka hindi magtagal ng mag-isa. Hindi sumang-ayon si Virgil, iginiit na si Keith na ang umalis. Ipinaliwanag niyang wala siyang kakilala sa bayan at wala ring koneksyon upang makakuha ng kagamitan, kaya mas makabubuting si Keith na ang mag-asikaso habang siya'y may iwan upang bantayan ang ginto. Dahil sa matinding pagpupumilit ni Virgil, muling nagtanong si Keith kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon.
Kumpiyansang sumagot si Virgil na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Kinabukasan, naghanda si Keith para umalis. Bago siya umalis, iniwan niya kay Virgil ang ilang dela at ang pagkain, tubig, isang piraso ng tela para gawing silungan, isang maliit na kutsilyo para sa proteksyon, at isang satellite phone para sa komunikasyon. Ipinaalala rin niya kay Virgil na baka abutin siya ng 5 araw bago makabalik dala ang excavator, at pinaalalahanan siyang maging matatag at alagaan ang sarili. Pagkatapos noon, umalis na si Keith. Mag-isa na lang, naglatag si Virgil ng kampo sa pamamagitan ng pagtali ng telang pangsilungan sa malapit na puno at sinubukan kung gumagana ang satellite phone. Pagkatapos, naghanap siya ng panggatong. Pagbalik niya, may nakita siyang alakdan na gumagapang malapit sa kanyang silungan at agad niya itong pinalayas gamit ang isang patpat. Kinagabihan, naupo siya sa tabi ng apoy, pinainit ang kanyang delata para sa hapunan. Kumain siya, ngunit ang alulong ng mga ligaw na aso sa paligid ay nagdulot ng kaba sa kanya, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kutsilyo. Kinabukasan, nagising si Virgil na pagod at mahina. Nagbawas siya ngunit tumangging mag-aksaya ng mahalagang tubig para maglinis. Maya-maya, tumunog ang satellite phone, ngunit bago niya ito marating, naputol na ang tawag, dahilan upang siya'y menas. Habang naglalakad sa paligid, natagpuan niya ang mga guho ng bumagsak na eroplano. Sandaling naisip niyang gamitin ito bilang tirahan, ngunit iniwan niya ang ideya dahil masyado itong malayo sa lugar ng ginto. Gayunman, kumuha siya ng ilang bahagi at idinagdag iyon sa kanyang pansamantalang silungan. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Virgil, ngunit nagising siyang sunog ang isang bahagi ng kanyang mukha dahil sa sikat ng araw. Umupo siya sa tabi ng ginto, kinausap ang sarili, at biglang naisip ang subukang basagin ang bato. Pagkatapos ng paulit-ulit na hampas, nakabasag siya ng maliit ngunit mabigat na piraso. Eksaktong tumunog muli ang satellite phone, si Keith ito. Agad niya itong sinagot, at ipinaliwanag ni Keith na mas tatagal pa bago siya makabalik dahil palaging nag-overheat ang kanyang truck. Ipinagmamalaki ni Virgil na nakabasag siya ng piraso ng ginto, ngunit pinaalalahanan siya ni Keith na manatili sa tabi ng pangunahing bato, at nangakong gagawin niya ang lahat upang makabalik agad. Kinagabihan, umupo si Virgil malapit sa ginto, nagbabantay. Nang may dumating na grupo ng ligaw na aso, ginamit niya ang nagliliyab na panggatong upang paalisan ang mga ito. Kinabukasan, nagbuhos siya ng kaunting tubig sa bote at uminom. Bigla niyang napansin ang isang ahas na may guhit na papalapit sa kanya. Sinubukan niya itong patayin, ngunit nakatakas ito. Sa kanyang pagpupumilit, aksidenteng natamba ang bote at natapon ang halos lahat ng kanyang supply ng tubig. Maya-maya, bumalik siya sa bumagsak na eroplano upang kumuha pa ng mga pyesa para sa kanyang silungan. Habang naroon, napansin niya ang isang aninong papalapit. Nabigla, nagtago si Virgil sa loob ng eroplano. Ilang sandali pa, isang babae ang tumawag, hinihikayat siyang lumabas. Nag-alok ito ng pagkain at tubig, ngunit tumanggi si Virgil. Nagtanong ang babae kung bakit siya nasa disyerto at ano ang kanyang pakay, ngunit nanatiling tahimik si Virgil at hindi siya pinansin. Sa huli, iminungkahi niyang gamitin na lang ng babae ang eroplano bilang silungan habang siya'y aalis. Dahil sa pagdududa, sinundan siya ng babae at patuloy na nagtatanong. Naiinis, sumabog si Virgil at sinabing huwag itong makialam sa kanya. Nang makita ng babae ang pansamantalang silungan at sinubukang gibain ito habang iginiit na dapat na siyang umalis, tuluyang nagalit si Virgil. Sa bugzo ng kanyang damdamin, hinampos niya ang babae gamit ang pala, dahilan upang mamatay ito agad. Nanginginig at natatakot, kinuha niya ang mga kapaki-pakinabang na gamit mula sa bag ng babae, pagkatapos ay inilibing ang katawan malapit sa kanyang kampo. Ngunit di nagtagal, hinukay ng mga ligaw na aso ang libingan at sinimulang kaladkarin ang bangkay. Nabigla, pinalayas ni Virgil ang mga aso, pagkatapos ay inilipat ang mga labi sa mas malayong lugar at sinunog gamit ang panggatong, habang dumadaloy ang kanyang luha. Kinabukasan, tumunog muli ang satellite phone. Si Keith ang nasa kabilang linya, sinabing nakakuha na siya ng excavator, ngunit bumabagal ang kanyang paglalakbay dahil sa bigat ng dala. Pinatatag niya ang loob ni Virgil, sinasabing magtiis at manatiling matibay. Maya-maya, nakakita si Virgil ng dumaraang truck, ngunit dala ng kanyang pagkahumaling sa ginto, hindi niya ito sinenyasan para humingi ng tulong o makatakas. Kinagabihan, habang namumulot siya ng panggatong, napansin niyang mabilis na papalapit ang isang buhawi ng buhangin. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang silungan,
ngunit winasak ito ng malakas na hangin, kaya't napilitan siyang tumakbo para iligtas ang sarili. Habang tumatakbo si Virgil sa gitna ng malakas na bagyo, isang sanga ng puno ang malakas na tumama sa kanya. Nang hamupa ang kaguluhan, nagkamalay siyang nakabaon sa buhangin, may matulis na sanga na nakatarak sa kanyang tiyan. Sa halip na gamutin agad ang sugat, nagpagapang siyang bumalik sa lugar ng ginto. Buong lakas niyang hinukay ang buhangin hanggang sa mabunyag muli ang napakalaking bato ng ginto, bago siya tuluyang bumagsak sa tabi nito. Maya-maya, pinilit ni Virgil bunutin ang sanga mula sa kanyang tiyan, na nagdulot ng matinding pagdurugo. Sa desperasyon, nagsiga siya, pinainit ang isang lata, at napasigaw sa sakit ng ipantapal niya iyon sa sugat upang sunugin at isara. Nang hihina at pagod, pinahiran niya ng buhangin ang kanyang mukha bago nawalan ng malay. Pagmulat niya, isang babae ang nakita niyang nakatutok sa kanya gamit ang pana. Nabigla siya at nag-hallucinate, inisip na siya ang unang babaeng kanyang pinatay. Inabutan siya ng babae ng tubig, ngunit nang tuluyan siyang makabawi sa ulirat, wala na ito, iniisip niyang imahinasyon lamang iyon. Ilang sandali pa, tumunog ang satellite na telepono. Isinalaysay ni Virgil kay Keith ang tungkol sa babae, ngunit malamig ang sagot nito, alisin mo siya. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang babae, nag-aalok ng tulong. Dahil sa obsesyon niyang bantayan ang ginto, nagalit si Virgil at pinalayas ito. Bago umalis, tinanong siya ng babae kung nakita niya ang kanyang kapatid na babae, ngunit tumanggi si Virgil na sumagot. Makalipas ang ilang oras, nagising si Virgil na napapalibutan ng mga nag-apoy na abo at mga asong gala na paikot-ikot. Kinabahan siya at tinawagan si Keith, nagmamakaawa na bilisan ang pagdating. Panyanatag siya ni Keith, sinasabing malapit na siya. Umiiyak, nakiusap si Virgil habang palapit ng palapit ang mga aso. Doon lang nalantad na kanina pa pala minamasdan ni Keith ang lahat mula sa malayo gamit ang binoculars. Wala siyang ginawang tulong habang inatake na si Virgil ng mga aso, hinihila siya palayo habang nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa ginto. Sa huli, dumating si Keith sakay ng truck at dala ang excavator. Sandaling tinignan niya ang pira-pirasong katawan ni Virgil bago bumalik sa kanyang truck upang may kunin. Biglang, isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Natigilan siya at napatingin sa paligid, pilit hinahanap kung sino ang bumaril, ngunit wala siyang makita. Doon nagtatapos ang pelikula. At dito rin nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento kung anong pelikula ang nais ninyong aming talakayin sa susunod. Hanggang sa muli, ingat kayo!